Nagbalik na sa regular na sesyon ng mababang kapulungan ngayong araw para sa muling pagpapatuloy ng 19th Congress. Samantala, itinampok naman ni House Speaker Martin Romualdez ang ilan sa mga napagtagumpayan ng kasalukuyang Kongreso. Gayon din ang kanilang mga adhikain para sa susunod na linggo. Kumuha tayo ng mga detalye kay Simon Ong, live mula sa Batasang Pambansa. Simon? Princess, ilang mahalagang bagay ang ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso ngayong araw. The session is now called to order. Ganap alas 3 ng hapon, naganap ang pagbabalik sesyon ng Kamara. Matapos ang roll call ng nasa halos 200 mambabatas, agaran nilang inilahad ang mga panukalang batas na nasa ilalim pa rin ng deliberasyon bago mag-recess ang Kongreso. Matapos ang recap, ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills. Of the 28 LEDAC priority bills, we acted on 27. For the broader common legislative agenda, we approved 61 out of 64. Iginit din niya ang patuloy nilang suporta sa digital at technological legislation. Let us pass the Open Access in Data Transmission Act to make fast, reliable internet accessible to every barangay. Gayun din ang pagsasapinal ng E-Governance Act para mapabilis ang serbisyo publiko ng pamahalaan. Let us finalize the E-Governance Act so that public services become faster, smarter, and less prone to red tape. Brigandiin din niya ang pagpasa sa kauna-unahang komprehensibong legislasyon para sa artificial intelligence para magamit ito ng hindi isinasaalang-alang ang mga etikal na bagay, privacy at human dignity. Dagdag pa ng Speaker, mariing sinusuportahan ng Kamara ang 20 piso kada kilong bigas. Let us support the 20 peso rice program of President Ferdinand R. Marcos Jr., not just as a national policy, but as a promise to every Filipino family struggling to make ends meet. Inilatag din ni Speaker Romualdez ang ilang batas na naipasa sa 19th Congress na tumulong para malabanan ang smuggling sa bansa. Gayun din ang mga batas na nakatuon para sa pagprotekta at pagpapalakas ng workforce ng bansa. We gave stronger support to our rice farmers with 30 billion a year for seeds, mechanization, and productivity. We passed laws to fix job skills mismatches, invest in young workers, and prepare our people for the demands of a modern economy. These are real solutions to real problems, not just speeches, not just slogans. Tunay na malasakit, tunay ng pagbabago. Samantala, hinimok ni Speaker Romualdez ang lahat ng mga mambabatas na magalak dahil sa accomplishment ng 19th Congress. Let me say this with pride, this House of the People delivered. Aniya, hindi natinag ang kasalukuyang administrasyon sa kabila ng mga salik na kanilang kinaharap. Patunay lang na suportado ng mababang kapulungan, hindi lang ang administrasyon, kundi pati ang mga Pilipino. Princess, kaugnay niyan ay binati rin ni Speaker Romualdez ang mga kapwa niya mambabatas na nagwagi at nakabalik para muling manilbihan sa publiko. At yan munang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Simon Ong, Congress News. Maraming salamat, Simon Ong.